Praise the Lord, amen. Salamat sa Ginoo nga night choir o kita gipahinumduman pinagi sa awit nga kita na ng mga Kristohanon inig-abot ni Kristo kita na magdayag kahit niya. Amen. Ug karong adlaw na sa nadunggan ko sa balita mauloy pagmisa dito sa Vatican sa atong sa ila labot nga nani sa ikaduhang santo sa Pilipinas nga si Pedro Calungsod na namatay siya 17 years old. Kauban siya sa Italianong pare dito katulad tayo niya usan siya kamartir tungkol kay gingan siya sa pare kuno nga siya gana kay mapigil namatay di siya mudagan namatay din siya 17 years old na siya, kaya nagsakristan siya 14 years old. Iunong siya sa pare. Kaya, taga Cebu. Kababayan na. Kaya, karon gigisahan siya sa Vatican o Garbuk es mga Pilipino nga doon na ikaduhang Santos. Calungsod apelido. Kung sa kanyang kalunsad. Ining salamat sa Ginoo nga nakahibalo sa Bible, amen? O kay kung tinuod pa na, duha na gyud ka Pilipino ang maatos langit. Si Lorenzo Ruiz ug si Calungsod. Ang uban di na gyud. Kaya nga naman ang kaatos langit nga kay igsuonan katurag yung mga balaan. Na buoy kay ta nga wata ang ilis Vatican. Salamat sa Ginoo nga na-Bible, amen? Unda nga magkalipay ta nga nakahibalo sa Bible o ang Bible atong tuhuan kay sa doktrina sa tao. Minug na? Amen? Kalipay mo, salamat sa Ginoo nga atong church by the grace of God mo host ang missions conference o atong toyo ani nga mahimutang blessing or encouragement ngadto sa mga pastor labi na gyud sa atong kaugalingon nga mga missionaries. Doon na tayo 16 kabuok missionaries nga midongas gikan sa atong church o ato silang i-recognize for Pagdamanik Sunday. Atong Bible sa Book of Psalm 34, atong basahon lang ang 8 lang ka mga versikulo 1 hangtod sa versikulo 8. Psalm 34, verses 1 to 8. Atong basahon o magtubag nga pagbasa. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Exalt the Lord and deliver me from all my fears. They looked unto Him and were lightened, and their faces were not ashamed. This for my pride, the Lord heard me, escaped me out of all his troubles. Verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivereth them. It is to see that the Lord is good, blessed is the man that trusteth in Him. At ang sigutan ka magtaga magkaitsunan the goodness of, for the Lord is good. I pray that. Salamat Lord nga ikaw among Dios nga gamahanan sa tanan o salamat Lord nga kami imong nailhan. Ikaw mo'y pinakahalangdog, ikaw mo'y pinakataas, ikaw mo'y pinakagamahanan sa tanan o naluoy ka namo. Imo kaming ginuwas, imo kaming gitagad kasiguruan. O salamat Lord ang imong pulong among dabasa o among nasayran nga ikaw maayo nga Dios. Bisan pa man sa daghang mga problema nga among na-encounter, mga pagsulay, pero imo kaming gitudloan nga maayo ka. O salamat sa imong pulong nga nagpahinumdum namo karon nga maayo ka. O I pray ang mensahe mo kini budasig nga sa matag usa ka namo nga dili kami mo palayo nimo. Kay ikaw maayo nga Dios. Lord, bless ang sa Jesus name. Amen. Paliw paglingkod. Salamat sa Ginoo.
Atong isgutan mga kaigsunan, the Lord is good. Matod pa sa verse number 8, ang siya nga, O test and see that the Lord is good. Sa ka-challenge mga kaigsunan siya nga, atong tilawan o atong tanawon, atong tanawon nga ang Dios maayo. Bulahan ang tao nga nagasalig ngadto kaniya. By the way, nagsantas Ginoo, eh? Makaingon ba kita sa ato kasing-kasing nga the Lord is good? Amen? Makaingon ba juga nga mahayong ng Diyos? Mahayong ng pastor? O makaingon ka niya o imo kang ipiyong ang imong mga mata ang imong mga naon may tungod sa pangitabo sa imong kinabuhi. Makaingon ba ka nga Lord, maayo kayo ka sa imong kinabuhi? Makaingon ka na? The Bible says in verse number 1 siya nga, ningon si David din siya, I will bless the Lord at all times. Meaning, akong daigo ng Diyos or akong pasalamatan or akong daigo ng Diyos sa tanang higayon. Di ba ka nagdaig sa Ginoo sa panahon ng sa tingsildo? O nagdaig sa Ginoo sa panahon nga may taglawas? Or sa panahon nga ambundansya kayo, or magdaig lang tas Ginoo sa panahon sa Nobyembre o Disyembre, kung kay tingbunos na. O pagkawan na, tingbuno na. Nawala ng S. Buwan pasabot mga kaigsunan, dagang mga problema nga na-encounter. Pero the Bible says, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ang pagdaig o akong pagdaig ngadto niya magpadayon sa akong baba. Tinawag ba yan eh? Mga kaigsunan, doon ay mga rason din eh. Matubad din verse 2, my soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. So, atong isgutan ka ng mga kaigaw, nga nung nakaingon man din ang psalmist or ang si David nga, the Lord is good. Gani, huwag mo basahon sa kinabuhi ni David, mga kaigsunan, daghang salmo, labi na nga rin, mubasa ka sa unahan, siya nga, Ginoo, gikapoy na niya ko din si David din eh. Deliver me from my enemies, kung mabasa din sa Psalm, ika sa 57, siya, be merciful unto me, siya, sa yung pagsul din eh, hear my cry, O God, attend unto my prayer, O God, our dili mo mabasa mga kaigsoon sa Salmo nga di mo makita ba nga masabtan mo nga si David sometimes sa iyang Salmo masins na to mahibawa na to nga doon na siya aguni. Gani, makuha ni mo nga naghinay time nga naghilak si David. Doon ay time nga siya nga Lord, ganun sa man ka mo Lord, unsa man na ito ganun siya nga unsa man ang imong nganuwa man minimo gitubag Ginoo. Dunay time nga ang Ginoo silent sa time ni David. Dunay time nga ang Ginoo dugay magtubag sa pag-amo ni David. Gani dunay time dunay dihay gayon nga si David wa gid gitubag sa Ginoo sa diha nga siya nagpuasa pagani sa diha nga ilang anak ni Bathsheba namatay. Wala dito ba sa Ginoo yung pag-ambo. Pero mga kaigsunan sa gihapon si David, makaingon siya, I will bless the Lord at all times. Akong daigo ng Ginoo sa tanang higayon. At tuloy kini nga salmo mga kaigsunan, ako ning ipaningkamutan nga ma-apply sa akong kinabuhi. Kay lisod ba? Napamulya? Labi nagmanglupad ang mga plato, di ba? Amen? Lupad ang mga plato dahil masipaan ang ito, ang ring, ang ilo, maglusot ang pumo sa bumbong o nagalit ito lang po sa silingan. So, pastor, ikalabay pa rin akong pumo, itugpar niya sa naong sa silingan. Saya, di ba? Apa mo diya? Sometimes mga kaigso na yung anak, daghang problema kasi brad, di naman yung dagampo eh. Ingon ang asawa, ampo lang, ampo lang. Dong, di na di madagampo. Sa may datong himon. Rumentado tali, magrumentado ta brad dani. Nako.
Mga kaigsunan, daghang mga problema mo sa itong kinabuhi. Sometimes, makaingon ta nga, dili na maayo ang Diyos. O dili na ko magdaig sa Diyos. Pero mga kaigsunan din kinilang ka-chapter, doon ay mga rason nga no nga kaingon siya, the Lord is good. Number 1, nga reason mga kaigsunan, verses 4 to 6, atong mabasa din, because He answers prayer. Ang Ginoo motubag sa atong pag-ampo. Sa ako nagkikingon, ang tubag sa Diyos ng pag-ampo sometimes deny or sometimes direct. May nga ng Ginoo, sa Diyos mag-ampo ka, Ginoo, tagay ko ani! Diya tagaan din kas Ginoo. Amen? Dahil panahon na si Peter, nalunod siya sa kayan. Siya, Lord, save me! Diya, biran siya ni Jesus Christ. Sometimes God's answer to our prayer is direct. Sunod mga kaigsoon, sometimes is different. Lahi ba? Lahi ang ito ba hatag sa Diyos. Ikatulog mga kaigsoon, sometimes God's answer to our prayer is kanang gitawag o direct, different. Sometimes kanang gitawag o deep, dugay. Ako? Deep ang gapon, dugay. Pabuto nga, sometimes nga naging wait. Ako mo? Sino sa mong gimana? Ano ba niya? Nagano na? Sige lang. Ato na hinayan itong atong ampo. Ato na hinayan itong wali para di na matugaw ng inyong talaga. Ano? Hinayan ang bagay. Sige. Dahil slow mga kaigsunan. Ang answer sa Ginoo sometimes deny, dili. Dili hapon, dili. Sa ato pa, ang tubag sa Ginoo sa pag-ampo, diha. Usahay dugay, usahay diferensya, usahay dili. Amen? Pero, ang nindot diha mga kaigsunan, ang Ginoo tubag sa pag-ampo. Ganong, asing yung pamilya sa radyo ko, nga naman nga na nasantos man is kalunsod. Matod pa lang, balaol ko sa Vatican, basta ang sa kuno ka kanang kandidato sa sana. Doon ako na pare, doon ako na doktor na nag-opera, o doon ay pasyente nga iyang giampo nga ito ni kalunod. Iyang giampo, iyang gitawag si kalunod, tiplo kalunod. Himatyo na ang, patay na to. Diyan ngayon giampo, nabuhi. Muna nga si kalunod daw, nahimo siyang santos tungkol sa milagro. Kalunsod. Kalunod ang sa kalunsod. Kalugay na kung wala na, makalunsad na eh. Mga kaigsuunan, ako nakita, ang rason nga no, tungkol kaya napangaho ko no. Mula na sa nakatinuon. Pero, doon ay Diyos mga kaigsunan nga daghan kaya siya himos ng kinabuhi. Amen? Ako, dili man akong tanang pag-ampo na kung gitubag, salamat sa Ginoo nga dili tanang pag-ampo nga gitubag sa Diyos. Kaya tanang pag-giampo na ko, wala na ko mapastoron. Kaya gano'n, nag-ampo ko sa Ginoo nga mawala na ko sa iligan. Nag-ampo ko sa Ginoo nga mabalhin ko, nag-ampo ko sa Ginoo nga maato ko Madagascar. Ingat ko mag-mission, mag-missionary ko sa Madagascar, sa Africa. Pero wala itubag sa Diyos. Salamat niya pangihapon ko din. Amen? Doon ay times kung kinabuhi sa times kung frustration, times sa itong rotang na depressed sa badya, sa ito itong bakbak pataka na nagyaw-yaw. Para hindi Moses mga kaigsunan siya, Ginoo, patya na lang ko. Si Elijah, patya na lang ko, Ginoo. Pero salamat nga akong Diyos, dili tanan tubag sa pag-ampo. Pero doon ay mga pag-ampo na itong itubag, galing para sa atong kaayuhan. Mato pa niya in verse number 4, the Bible says, verse number 4, siya nga, I sought the Lord, and He heard me. Akong ipangita ang Diyos, o siya nakaduhog na ko, and delivered me from all my fears. Sa panahon nga kita mahadlok mga kaigsunan, ang Diyos mutubag sa itong pag-ampo. Amen? Doon natin kahadlok kang basig mamatay ka tungkol sa imong sakit, basig maunsa ka, basig mawad ka anak, o basig mga kaigsunan, salamat nga doon ay Diyos nga mo pagawas or mo deliver or kanang mo pagawas ka ni mo gikan sa mong kakuyon. Amen? Doon ay daghang time nga, daghang panahon nga sa mga kinabuhi nga kuyawan ta, mahadlok ta, pero sa diyan mag-ampo ta, wala ang atong kahadlok.
Ano man, tungkol kay nagtuod nga, or God is good. Verse number 5 is siya, they looked unto Him and were lightened, and their faces were not ashamed. Siya, bitanaw sila nga ito ganiya, o kunya sila nahayagan, and their faces were not ashamed. Apot, pasabot mga kaigsunan, dili ta maulaw nga mayroon tag Ginoo, dili ta maulaw nga masampit nga ito sa Dios. Ang unang rason nga di ta maulaw mga kaigsunan, tungkol kay siya, o tungkol kay kita, nahimutang anak niya. Mga Kristiyano nato gibutan sa una-una nga anak ko sa Dios. Tanang tao nga nagdawat ni Kristo ngayong maluluwas, nahimong anak sa Dios. Amen? Kung sa Bible, atong makita nila, dahil mga kaigsunan, verse number 6, siya, this poor man, kini nga pobre nga tao ni sangpit sa Dios, and the Lord heard him. Amen. Kini nga pobre nga tao nga kaigsunan misingil o nitawag sa Dios, o siya ang Dios nakaduhog niya o naminaw niya, and save him out of all his troubles. Mga kaigsunan, na-experience ni David kining butanga nga daghan sa trouble sa kinabuhi, pero salamat sa nang bitawag siya ngadto sa Dios. I-deliver, giluwas siya, gikan sa kong trouble. Kini nga mensahe mga kaigsunan, ako encourage sa inyo nga, or atong Diyos naarang gihapon siya, kung maayo siya nga Diyos. Lesson mga kaigsunan, verse number 15, itong babasa rin, verse 15. Yun siya, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Yun siya nga, ang mata sa Diyos, naangat to kanila ng mga matarong, o ang iyang mga dalunggan, outly, alang kanila nga nagatawag kaniya. And His ear are open unto their cry. Tanawas verse number 17, ito babasa na verse number 17. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Mga kaigsunan, usa ni kay encouragement na sa day, sa mabot ang time nga troubles ang kinabuhi. Sa matarantat na in town. Problema sa left, problema sa right, o sa'yo, sa luyo, kapay ng problema, o sa'yo, matarandal na. O trouble, mga kaigsunan, o doon, may tabo na galing sa kinabuhi, mas may pag mo, luhod ka, munil daw ka, eh, pwede mong i-press ang imong ulo, iyana, ay nagsugat, ay basi mulugsot. Wala, ngayon ka, Ginoo, tabangi ko, ano. Silent ka, tagani mong time na silent ka, aron ang Ginoo mo ay makigistorya mo. Amen? May mo, the best time para nimo, kadlaw, alas 4, alas 3, alas 2 pa, nangingaw kayo. Ay lang sa singkit, kaya may buong mo silingan, kasi pag mata nimo, nagtapok na mo silingan. O, basig tuwa ng hospital, kaya kinayong nga naga, kaya naiba kong nabuang. Buat kasabot na ako mga kaigsunan, istorya ang Ginoo, enough nga makaduhog ng imong dunggan. Buat, makahila ka, hila. Isiyamutan na ng imong mga kagulanan na ito sa Diyos. Mga kaigsunan, doon na tayo Diyos. Amen? Nagyan sa din verse number 17 siya, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Mga kaigsunan, doon na Diyos, nga makaduhog o maminaw sa itong pag-ampo. Ang Ginoong matubag sa atong paggawa ni Spirit. Katulo ay kaduha mga kaigsunan, ang Diyos maayo tungod kay He protects us. Ang Ginoo ay naghatag na to protection. Verse number 7, the Bible says, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivereth them. Yun siya, ang anghel sa Diyos nagapalipot ngadto kanila, nga doon ay kahadlok niya, ug sila nagapahigawas or delivereth them. Buat pasabot nila tugutan nga kita mahimong dinakpan sa itong kaaway. Tungkol kay dunay Diyos mga kaigsunan nga nagpadala sa iyang anghel, nagpalipot na to. Daghang ko nga dunay usa ka Satanes nga si Iling. Yeah, mapot pa sa iyang testimony nga siya nga mapot sa iyang testimony nga sa ilahang member man si Satanes. Pamilag yung meeting dito nga matag usa ka Kristiyano, matag anak sa Dios. Naagil sila i-assign nga demon nga mo'y mo-oppress, mo'y mo daog-daog anang tuhan. Doon ay pamilya yun, doon ay demon yun nga i-assign anang pamilya. Then ang ilang mission alang sa mga pastor, kung may mo basta
naalay kahigayunan ilang pamatyon ang mga pastor. O labi na ang ilang sa pamatyon ang mga Kristohanon, labi na sa mga Kristohanon na dunay concern sa church. About church members, kahit kamo participate sa missions conference, na may mga pledges, o sa mga nag-offering mo, mga kaigsunan, timanan na ito nga, ang yawa na duwala siya mahimuot sa atong kinabuhi. Gusto na i-destroy ang atong family. Gusto nila nga ang yawa nga mo iyang bungkagon itong pamilya, yang i-destroy ang atong reputation. Wala paagi sa yawa, wala gusto sa yawa, i-destroy niya ang atong ang pamilya. Kung mayong magbubot, ang asawa o bana di magkasabot, mga anak o mga ginikanan o mga anak di magkasabot usahay. Dunay mga managsuon, dili sa ay magkasabot, dili magkasinabot. Ganawa, paningkamutan sa yawa, mga kaigsunan niya, mabungkag ang atong mga pamilya. Pero salamat sa Diyos, mga kaigsunan, dunay Diyos na mahatag protection na ito. Amen? Alin siya. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him, and delivered them. Tanawa sa verse number 15, sige yun niya. Psalm 15 siya, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Sige niya sa verse 15, the eyes of the Lord are upon the righteous. Ang pasabot niya, matas Ginoo mga kaiso, nagsiglat tao. Kinumdum ko sa una sa gamay ko, subuon kong papalitos kay Mito. Kuhaong sundan. Maslightan lang. Ayaw kabalagan, ako nag-flashlight. Sige, nakaw. Ibigin naman. Mga kaigsunan, sigong lingi, naamagin na ako ng flashlight. Sa panapas papa, kaya may flashlight. Ang punto na ko diyan mga kaigsunan, ang mata sa Ginoo lagopas flashlight. Sibisitan na na to. Dili ta mahatlo kay naa siya. Amen. The eyes of the Lord, verse number 17, lumabasa din, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Delivereth them out of all their troubles. Verse number 18, the Lord is nigh unto them that are of broken heart, and saveth such as be of contrite spirit. The Lord is nigh unto them that are of broken heart. Doon ang Ginoo. Dili na tugutan mga kaigsoon nga kita i-oppress ta siyawa, daog-daogon ta siyawa. Dili mo ang Dios mga kaigsunan nga kita tamak-tamakan o sa badiha nga kulatahon ta sa demonyo. Mga kaigsunan dunay Dios. Amen. Katulog mga kaigsunan, not only He answers our prayer, He protects us, He provides our needs. In verse number 9, punta na ako na verse number 9, the Bible says, "O fear the Lord, ye His saints, for there is no one to them that fear Him." Siya nga, "O fear the Lord, o kahadlukin Diyos, kamo mga balaan." Salamat nga apiltaan, amen? Dili mga balaan nga to sa langit nga gikunat, matod pa nila nga, or bang balaan nga ginangamatay na nga gibalaan sa Batikan. Uy, aminaw. Ang tinuod nga balaan kitang mga anak sa Diyos. Amen? Mutalang, asa mga santos ang nilawa? May mga santos na gining simbahan na. Uy, ang mga santos na ray. Amen mga santos? Ikaw mo na. Nangatulog lang ba? Ay, natrindot ya. Mata lagi. Amen? Salamat nga nakasantos. We are sanctified. 1 Corinthians chapter 6 verse 11, the second sa Bible, 6:11. Ye are justified, ye are washed, and ye are sanctified. Duta eh. Huy, mga balaan ta! Amen, mga balaan! Sa di lang nakatuo, kaya ito kinayaw sa di ng balaan. Pero sa nagtuo ko ta, di na kita magpingog, di na ito yung mag-anak na nga naman. Gusto mo kayo, nagtuhoy na naman ka, marami kang santos. Hindi magtuhoy ang santos ay. Amen, kung mo diyan mga santos, punta na, makabless mo nila, amen. Ano ba?
Ganahan mo sa kanta. Amen. Por ko, mga santos. Amen. Dahil kanta kanina. Grabe ng pangugat sa bar. Diste. Kamu dahil sige lang. Kataluin. Basta niya. Sulti mo kayo. Amen. Amen. Sige pa. Kanta pa. Ganito kayo. Kemudian dito gali sa nakapag-iapin ng natong conference. Ya, inay lang kuha dito. Basta diha mo sa tubangan. Nakuban. Ginoo pa! Ginoo, kusog ka bro. Murag nagtawag sa anak ba tapos pika sa mukha daw. Basta nakuyaw ano. Okay, polos. Manukan mo mayo. Pag-polos mo. Pag-polos ka agad. Imang pumawar ko, amen! Ang butong samot ng sigsinggit. Ako, pasabotan ko ba? Talipay na na to, amen? Talipay na na to. Kaya kita wagtag mga balaan. Kung sa'yo sa Bible, go fear the Lord, He says, for there is no one to them that fear Him. Sagot pasabot. Siya, walay makulang ngadto kanila na dunay kahadlok sa Dios. Sabi na mo, nga nung doon natin kabalang ka sa pagpanimalay, nga nung magkahadlok na tao, sa'yo mga ato ba dahil mga albularyo? Kaya nga naman, wala man tayo kahadlok sa Ginoo. By the way, mga Kristohano, kung doon na may mga sakit-sakit, ayaw patutuloy. Nagpabuyag man mo? O, nabuyagan. Sabi mo, ay mga muat to pa, parang magbutang og haba. Uy, mauwa tayo mga Kristohano na yun, magbutang og haba ko eh. Dahil sa Kristohano, Bert, naman yung habak mo mga anak. Siya ba gusto? Bert, naman, di ba baptis mag siya? Oh, naman kayo habak lagi. Gusto ko po kasi habak. Kaya putos na yung bakos din, ay bahala sa akin. Bahala sa balas 45, balas 22 na pastor. Sa mga Katoliko, lahi ang nilang ibutang na. Pero kami, mga baptist, ang among ibutang versikulo. Lord, ang saan versikulo ha? Siya, John 3:16, the Lord is my shepherd. Kamu kasabot. Basta John 3:16, for God so loved the world, not the Lord is my shepherd. Bot masabot na ko, doon ay Diyos nga mo protektar na doy. Dili habak. Nagdakot ng bagyo. Kaya man, gisuhok sa kalag. Pastor, sala pa ng mga Kristohano nga matog dinteryo, dili sala. Amen? Kaya nga naman, magsala pa na, dito tayo maglubong. Asa mo tayo maglubong? Amen? Pastor, dili ba sala ko nang ang mga pansyon sa itong papa, atong limpyuhan, dili na sala. Pero sa pala sala, sala, kung ikaw magdala kag sigarilyo, tanduay, kanya magdaktor ka yung kagkanila dito sa interior. Dito din sa lubong sa iyong papa. Sabi na mo, magdala mong tanduay, sigarilyo, o ka na mga biko, magbulahan na na, taga-pilabibdera. Laro ko pilabibdera. Di ba ka nasilingan doon, dayo ulit sila na karoon siya. Muna kalipay ng mga bata rin, no? Mga gano'n. Dili na sila. Dili na yung namayaw na sila. Tuwanas pikas. Dili sala, pero ang sala rin niya, namudagkot ka kanila na makikistorya ka dito sa patay, that is mikroman siya. Oh, idog-daog mi. Idog-daog mis. Bagong papa. Mga kaigso na, dili sala na mato, pero sala na makikistorya ka sa patay. Pastor, okay na lang mato ka, mag-ampok ka dito sa interior.
Dili sala kung mag-ampo ka nga to sa binteryo. Ako usahay mo ato kong binteryo kay mag-ampo ko, pero dili ko magsampit sa mga patay. Mag-ampo ko ka to sa Ginoo, tagay ko ko gugma sa mga tao. Kaya ang mga tao, mga matay, tanawa, daghang kayo nangamatay Ginoo. Lord, tagay ko revival sa kong kasing-kasing. Naunta, doon ako'y gugma sa mga tao, kay ang mga tao mabuhi, o mamatay. Pero, kung wato ka sa menteryo, makigistorya ka sa mga patay, mo na isa. Ako ba niya? Pero mag-ampo ka nga to sa Ginoo, kaya nga naman, mag-ampo ka tayo sa kasa. Amen? Ako na nang appeal nga naman, tungkol kayo, daghang mga... Doon tayo. Punta na ako sinabi, di ba? Kaya mo na, gaya. Nainasumbong ako, Pastor. Ano naman? Si Juan ba? Si Brad Juan? Dito, gikan sa ilang asawa. Sa interior, di ba? Siya ang ko niya. Kasi may problema na. Siya nga, wah nga, Pastor. Bago pag ilang kanila. Wah, pag ipapawag to, dito. Kung sa kanila na siya nga. Di ba? Kinsa man na nagkot ito kanila. O, narin. Siya yun. Kaya hindi ka man dito. Yung bago pag yun. Oo. Makikaingon ko sa English mga brad, mind your own business. Huwag man takay bulukit siya pag ito nagdagkot kung sa bada. Masig doon ay gagaw pa niya ba? Pero punto na yan din eh. Dili maayo na kita mga baptist kung gusto ang magdagkot pagkanila dito. Ayaw na nag-istoryahin ng patay. Pastor, bingawon man kasi mong mama, bingawon man kasi mong papa. Siyempre, bingawon ka, pero wala, di naman ako pwede istoryahan mo. E kung mag-istorya ka, sama rin nag-istorya kasi mong kaugalingon. Amen? Pastor, hindi mayo na mag-istorya ka. Natis necromancy. Basig na niya, espiritu mo tubang na mo. Ha? Yan, sama. Ano-anak ko. Ano kita nag-istorya ka? Ito ba manawang ka? Mga Kristiyano na niya, salamat nga gitawag tag Santos. Kunya, salamat niya ang Ginoo may naghatag protection na to. Walay protection na to gikan sa mga amot sa mga dita kakuha protection gikan sa kanila, dita kakuha protection gikan sa mga habak, o sa mga tambalan. Ang katambalan ng mga rasyon ay tutututo. Yung bata, ang butag yan, tutungan na tutuluan na waragoy panubras. Wala ang panahon, pero ang bakas ni Kong, wala. Mga kaigsunan, ikaduha nga, minsan, nakikita sa verse number, ang Ginoo nag-provide sa atong need, verse number 9. Siya mo ay nag-provide, there is no one to them that fear Him. Siya mo ay nag-provide sa atong need. Verse number 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Ang anak kuno sa leon, mga kaigsunan, posible pa nga magutman. Apan sila nanangita sa Dios, wala gyud makulang nga maayo diha nila. Or the Lord shall not they that seek the Lord shall not want any good thing. But walay makulang na ayud tagaan ni Dios Ginoo. Ang Ginoo ay nag-supply sa itong need. Verse 11, come, ye children, hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord. But pasabot mga kaigsunan, yung i-challenge nga, oy, dali, tudloan ito kung sa dayang kahadlok sa Diyos. Nga naman, doon ay blessing sa tao, nga doon ay kahadlok sa Diyos. Dali, ikaw pat mga kaigsunan, nga mo nga maayo ang Diyos, tungod kay siya, mo'y naghatag na itong assurance. Kasiguruan ba? Tanawan na ito sa verse number 21. Yun siya, verse 21, evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. The Lord redeemeth the soul of His servants, and none of them that trust in Him shall be desolate. Ambot pasabot mga kayo, the Lord redeemeth the soul of His servants. Salamat niya, before ta nahimong servant sa Ginoo, nahimo ta niyang redeem, or kita gilukat ta niya, anak ta sa Dios.
Amen? Nahimot ang anak sa Dios dili tungod sa pag-alagad ngadto niya kundi tungod sa atong pagdawat ni Kristo nga atong kasulubong maluluwas. Mga kaigsuhan, mo na rason why the Lord is good. Tungod kay siya may nag-answer sa atong prayer, siya may naghatag nitong protection, siya may naghatag nitong nag-provide sa need, dahil siya may naghatag nitong assurance. Salamat ng kita gatag assurance of salvation. Dili na kita mawala pa gikan sa Dios. Dahil katapusan mga kaigsuhan, the challenge or why o unsa may buhaton ko, unsa may gi-challenge sa Ginoo dinhi nito. Verse number 3. Palit sa verse number 3 ang challenge dinhi siya ka, "Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together." Siya, "Oh, magnify the Lord." Yung abot pasabot, dili nato taguan ng Dios. Amen? Kung dili atong padako ng Dios abot pasabot kung daghang kahulugan ani mga kaigsunan. Ang usa sa kahulugan ini nga kung mo nakita sa Dios gamay ra, kung mahimo padak nato ang atong makita sa Dios. Muna magbasa ta sa Bible, we need to grow in grace. Amen? Kina magbasa ta sa Bible, daghan may mahimuon. Doon times nung kinabuhi mo na ang atong utok na puno na sa problema, pero manina, basa mo Bible. Basa Bible kay daghang encouragement natin sa pulong sa Dios. Kung dili ba na, pag kayo mo makasabot sa Bible, pangitag tao nga maka-istorya nimo, maka-explain mahitungod sa Bible. Kaya nga naman, lahit-lagyod ang pulong sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos, usabi kapag gaon, alam natong nagluya na, nakapoy na, naluya na sa mga, sa pag-away na ni kalibutan na kinahanglan kusog. Kung ang gusto sa kusog na makuha na ito mga kaigsoon, kusog gikan sa pulong sa Diyos. Yun siya, "Oh, magnify the Lord." Siya, "Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together." Mo nang dunay panagtigom iyon sa diya mag-awit ta, magkanta ta mga kaigsunan, sama na nag-uusat ta sa pagdaig sa atong Diyos. Mga kaigsunan, dalay ko ng atong Diyos. Tungod kay siya may nagluwas na to. Siya may nagtubag sa itong mga pag-ambo. Siya may naghatag sa itong panginahanglan. Muna nga, atong exalt ang Diyos. Dahil sunod mga kaigsunan, the-challenge na niya to magnify or to praise Him. Dahil sunod mga kaigsunan, the-challenge na niya to separate us from sin. We need to separate from sin. We are challenged to separate from sin. Usually in verse number 13, the Bible says, "Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile." Siya, likay, or imuha nga di ka makapanulo, di ka makapanika, o di ka makapamalikas. Uy, kami na mo, kung dagat ang problema, sa'yo, makaingot ako sa mga. Labi lang na gustuhan mo, ako narunggan, buwiset ng ginabuhi, Di ba na yung mga gustuhan na yung ilan lang ginawa yan nun? Buwiset. Kisa kayo mong gilang buwiset na, di ba, Ginoo? Madungga na sa imong silingan, madungga na sa imong anak, Kanya mo tahod usabi sa problema mga kaigsunan ang mga anak sa mga Kristiyano dili mag-faithful sa church. Kami na mo. Usabi sa inungdan nga ang mga parents wala sila magpuyo sumala sa gitudlo sa Bible. Labi na ka lang inyong masilutian sa inyong balay nga pataka ang pamalingkas. Yan ay pamalingkas pastor nga dili pataka. Saya, meskipun saya natin butang sa baba, buwiset. Sa panang yung mga adjective ya. Adjective, adverb, o consonant, isa ba? Ano mo rin saya patakaan ng istorya Saya, atong anak, patakag, si kaasa ng paloon, maagtang, maliog, masipaan, masamkilid. Doon na yung anak, wala tayo self-control, mga ginikanan, palihog, ato lang barugan kung saan Kristohan mong kinabuhi. Ano magpupuruman mo? Ano magpupuruman mo doon? Ang ulit dito tayo, men? Atong taro mo, disiplina mo itong anak, atong taro mo pag-disiplina, atong taro mo, kahimutang na ito, dili kay taluog niya sa mga, apakong antang. Sa'yo, bisig kasi magunitan, pus-pus. Lumang sa'yo, magbalik. Magsilhig kay mga wang lano.
bayog sinilas, bayog plato. Basta bumutan yun. Kaingon ko ng anak, di, pamunta ko sa polis, di ka nagpuyo daw, sa impyerno. So may mga alam daw, si demonyo. Di sabi na yung papa, iyawa. Yung mama, kinsa man, piste. Yan man, yung matang bata, oy, demonyo, mata na. Demonyo na kung alam. Amang yawa ng mga mahal. Ngayon sa papa, ha, piste na mo ilahan. Basta kayo ba? Nag-awa nila, lupa ng plato siya, kinatong balay, impyerno. Story na mo, usbo na na to. Ganong ingon na anak man, tuod kay, ang atong pagtuo, God is good, nawala naman. Para sa ito atong feeling, mga kaigsoon, wala na yung Diyos, wala yung Diyos na nag-atiman na to, wala yung Diyos na nagpakao na to, wala yung Diyos na naghatag na to, hangin nga giginhawa, wala yung Diyos na nag-atiman na to, nagbantay. Mga kaigsoon, sometimes, mula atong pagbati. Sa daghan ng problema, na problema din sa naiutang nitong bayranan, naiwan sa lang muna nung patakag ng panglutan. Naibumbay na sa likod, sa tubakan, naibumbay na sa kilid. Ano ko mention ng buwan, by the way, ako ba ko na yun, ako, mga pastor, tao na yung pugo, di ba? Pareha beta. Amen? Nagtuo mo nga kami mga pastor, mga superman yun, sadya na yung problema. Wow! Shhh! Lupa namin din sa dinilulot na problema. Ulit, matrix pa. Ano sa problema? Mana? Hindi, tayo ko sa ayos sa problema, eh. Sa nagkwinta na po tayo, oo nga naman eh, nagkwinta eh. Ilahan na lang na makasasala ka. Kung doon ay toyo ang Diyos, anak. Tapos ang versikulo mo kay Exona. The Lord is good. Ang challenge today, verse number 14, challenge today nga, kinalay mo, suparita sa ikan sa sulat, depart from evil, verse 14, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Verse number 14, depart from evil. Or keep thy tongue from evil. Verse 13, and thy lips from speaking guile. Ayaw lang. So, may itong buhan to na yun, Pastor. Mas may pa nga, ako gingon ka ganina, mas may pa nga, take time ka. Suod ba ka sa banyo ni mo? Hindi kayo masuod ka sa banyo, mungita kag-pisi. Suod ka sa banyo, pwede gito ka, kani mo ka misturbo. Istorya yung ginoo ko, niya ako, istorya ka. So, may kuya ni mo, ganun nga nanay, ganun nga natapan, anak, Lord, isa man, istorya ko. Amen. Doon ay Diyos, the Lord is good. Dahil sa mga kaigsunan, sa pusang verse ko lang, akong gingon, Romans chapter 8, verse number 20. The Bible says, all things work together for good to them that love God. First, nasa Romans chapter 8, verse number 20. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kasi kung pasabot, for we know, kaya kita na sa'yo, that all things work together for good. Doon ay problema nga tugutan sa Diyos nga may tabos ng kinabuhi. Ang Ginoo mo work, anak, for good. For good, for example, doon ay nahilantan ni mong anak, doon ay nagsakit ni mong anak, doon ay sadya, ang good anak nga kaigsunan, doon kay ikaw nagpaduol sa Ginoo, right? Ang good diha nga, ikaw nag-igistorya sa Ginoo. Ang good diha nga, diin, ang Ginoo mo ay imo gi-recognize nga naa siya. Pinaagi doon ang mga butang mga kaigsunan, daghan na himo ang Ginoo. Nakikistorya ka sa Ginoo, ang Ginoo ko nakikistorya na himo. The Lord is good. Hindi siya all things work together for good to them that love God. Karon tingali dilita makaingon, the Lord is good. Or tingali makaingon ta nga, masam niya akong kinabuhi, pero later on, makaingon ka, sakto ang Ginoo. Amen. Mag-pray that.
Salamat Lord sa imong faithfulness, among kinabuhi o God. Salamat Lord nga ikaw ang nag-challenge na mo or nag-pasabot mo. Maayo ka. Tinuulog, maayo ka sa among kinabuhi. Ikan pasulugdanan sa among pagsimpa nimo, maayo ka. Imong isugdan ang among kinabuhi ug maayo, tiluwas mi nimo. Gitagaan nimo kami kasiguruan sa kaluwasan. Imo kami gitagaan eternal security. Imo kami gibutangan nga church, imo kami gitagaan pulong nimo Biblia, nga mapasa namo. Lord, salamat nga dunay barang espiritu nga naa dinhi namo. Ug kami mga balaan, ug kami makatawag diha nimo directly. Dili na kami moagi pagtao, dili na kami magpaabot pag pila ka oras among kami makatawag mo diretso kami makatawag diha nimo. Lord, maayo kay God sa among kinabuhi. Lord, I pray na kami makonvince. Bisan pa sa mga problema nga niabot sa mong kinabuhi, still we can say you are still good. Kaya mo kami na maayo ka. Lord, I pray na ikaw Ginoo magatiman sa tagsitag sa namo. Hindi ko makaatos tagsitag sa kapalimalay. Para kini mga tawahanan nga napuno o naay mga problema, makasungkin ako, makayibok, makasumbong sila mga problema. Pero salamat Lord niya sila karon. Lord, I pray na tagsitag sa namo Ginoo, ikaw ang sumbungan sa among mga problema mo, ikaw mag-comfort na mo, ang kami makaingon, Lord, you are good. Maayo ka. Sa aming kinabuhi. Salamat ka, Lord. I pray ikaw mag-bless sa mga tayo sa among kinigyan in Jesus' name. At ito pa itong Lord, ito yung akong transport yung sa mga diya sa inyong lingkuran ng Ginoo, Lord. Makiingon ba ka na, Lord, maayo ka sa among kinabuhi. Nagkaitsunan doon natin salvation. Diyan sa mga lingkuran ng inang Ginoo, Lord, you are good. Ayaw kayo ka. Samdang magduko ka sa kumulo Diyos sa mga madang. Isang kayo ng dalawang pastor. You know na the Lord is good. Ako yung dagang problema sa palimalay. Ako yung dagang problema at pastor, apil ko sa pag-ako na nakadesign ko magpabilib sa pag-alaga sa Diyos. Isang pas mga problema na nabot sa kinabuhi. Palipatasan niyo ka makaliw. Apil ko sa pag-ako, pastor. Amen. Amen. God be the glory. Amen. Amen. Tinignan ang apil. Lord, halos na naman kamo to Diyos nagpataas. Himaan niya kami o Diyos. Doon ay mga problema. Pero salamat Lord nga ikaw ang among Diyos nga masumbungan niya sila karon. Ingon niya ilang pastor Diyos ako silang ginala diha nimo sa pag-ampo. Nakabaan niya sila. Di una ikaw maghatag nagkaalam na doon ay kasalbaran ang problema nila. Kung sa may mga kakalungon, ikaw Diyos mag-supply sila need. Kung sa may ilang mga problema o Diyos, Lord, I pray na tagaan mo sila kaalam, aron masamtan sa matag usa ang imong katuyuan, nanong imong itulutan nga hindi sila problema. Lord, I pray na pinaagyo sa mga problema nga niabot sa among kinabuhi. Ang imong tuyo, Diyos, matuman dili sa among kinabuhi. Tagay kami kasing-kasing nga mapanubsanon. Tagay kami kasing-kasing o Diyos. Ganyan mong utuman sa imong kabubuton. Salamat sa imong pagka-faithful kabayan ng tagsitagsa. Gamo kinigyan. In Jesus' name. Manibagdal na palihog, we'll sing that song.